teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good morning, Jesus! Ayan, welcome po sa ating special Lenten Thank you, presentation Lord. Salamat kung sa Diyos. saan muli ang kagandahang loob ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay muling mahahayag sa buhay this time ng ating mga manggagawa. Yes, praise God. So, Minister Ed, bati muna. Ayan, binabati ko po ang aking mga mahal sa buhay dyan sa lugar ng Mendez, ang aking anak si Alpha, at sa aking mga apo Manugang, at sa aking mga kapatid dyan sa lugar ng Pasig at sa lugar ng Tanay. At sa mga prayer group sa lugar ng Lipa, Batangas, Katandala at Padre Garcia. So thank you, Lord God. So bago tayo magsimula, siyempre, umpisahan natin ang panalangin. Ano? So tayo manalangin sa mandali. Ama, maraming salamat po muli sa iyong pinakamataas na papuri, luwalhati, pasalamat at pagsamba. At sa umagang ito, kayo po ang manguna sa aming pag-aalay ng isang buhay na inyong binago, pinili at patuloy na pinadadakila bunga ng inyong habag at kagandahang loob. Samahan niyo po kami, ang bawat salitang lalabas sa aming labi ay patuloy na magbibigay pugay sa inyong pangalan. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ayan. Ayan. Praise God. Itong ating pagsasalarawan ng mga buhay ng mga manggagawa, ang layunin po natin dito ay upang mahikayat ang mga nanonood na ano pa man ang ating kalalagayan, lalo na't kung wala pa sa Panginoon, ay hindi dapat mawala ng pag-asa. Naroon ang kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay mabago sa ating buhay, gaano man kabigat ang atin, o kahirap, no? Oo, Kagaya kay yun, Minister Ed, yung kanyang pinagdaraanan. Sa Minister Ed, konting background naman tungkol sa iyong buhay nung araw. Oo. Una sa lahat ay ang totoo niya, nang kinausap ako ni Minister Ernie, parang nahihiya akong ibahagi eh. Pero ito isang parte para malugod at mataas ang kapangyarihan ng Diyos na siya lang ang Diyos na pwede magbago sa buhay na kung saan ay pinanggalingan ko ay napakagulo, walang kaayusan, at ang totoo niyan, yung environment ay talagang na-influensyahan talaga ako. Saan ba kayo nakatira nung araw? Yung time na yan, dyan kami dati sa Guadalupe at siguro yung sabi ng nanay, noong 2 years old pa lang ako ay napalipat na kami sa lugar ng Pasig. At sa lugar ng Kapasigan, dyan sa Barangay Ugong, ay dyan kami lumaki sa Puro 4. At dyan kami sa Eskinita at masasabi kong medyo talaga squatter area na masasabi ko nga. Kasi nga ay tabing ilog, at the same time ay mga impluensya, mga nakikita ko hindi maganda ay nado doon lahat. Halos araw-araw yun ang nakikita ko, sigawan, mga ganyan, inuman. Nakita mo dyan, mga naghahabulan o kaya nagmumurahan. Pangkaraniwan na yun na araw-araw kong naririnig. Araw-araw yun, mga kapatid. So, ang pamilya ninyo ay halos ganun din ba, mga pangyayari? Ang sitwasyon kasi ng pamilya, ang background kasi ay okay si tatay, ma-responsible siya. Pero nga lamang, Prime Minister Ernst ay may problema nga kami dahil una siya ay may bisyo. Ano yung bisyo niya? Siya yung nagiinom, siya yung naninigarilyo, at okay lang sana kung nalalasing na natutulog eh. Ang problema sa kanya, pag nalalasing ay talagang pag sumigaw si nanay ng magtaguan na kayo, ay tago ka na kasi nga ay andun nga nananakit, sinasaktan si nanay, ay kami kaliliitan pa namin. Pag humudyat si nanay noon ay talaga kanya-kanya na kami ng takbo. Ay kami ay 5 lalaki, 2 babae. At lumalaki kami, Minister Ernie, nakikita ko yung hirap ni nanay na siya ay sinasabunutan, sinasaktan. Ayos ba pagkain natin? Ang lalakas ninyong lumamon. Wala naman kayong mga pakinabang. Pare-pareho lang kayo. Nakakawalang gana kayo kumain. Mabuti pa sa inyo yung baboy. Pagka pinakain, napapakinabangan. Isa ka pa!
Mula nang mapangasawa kita, kaloko-loko na buhay ko. Puro kamalasan ng inabot ko. Si tatay, pagka siya ay na-impluensya ng talagang pagkalasing, ang kanyang trip lagi ay yung kanyang selos sa nanay. Ah, seloso. Oo. Sino daw yung lalaki, sino ay wala Lalo naman. pag nalalasing siya. Oo, ang bait naman ni nanay. Yun ang kanyang trip niya, kaya nga bad trip. I see. So ang buhay ninyo ay talagang sabihin na nating parang sinabi mo nga kanina, puro away, Oo. puro gulo, at ang mga bagay na ito ay naka-epekto sa iyong pagkatao. No? Paano ba naka-epekto sa buhay mo? Naka-apekto yan kasi nga ay siyempre lumaki ako na Nagrebelde ka ba? Hindi. Una ay ang tatay ang unang nag-uutos sa akin. Kasi si tatay pagka hindi lasing, tahimik eh. Pero pagka nalalasing na, andun na. Oo, maraming ganyan. Oo. Ang problema, Minister Ernst, yung time na yon dahil ako'y bata pa, ako madalas na nauutusan. Bumili ng alak, bumili ng sigarilyo, tapos ako pa nagsisindi ng kanya sigarilyo. Sigarilyo niya, matamis. Oo. Alam mo ba yung matamis ko ilang tama, piraso? oo. 30 piraso yun. Wala pang filter yun. Tama ka. Kaya yung kalokohan ko noon, yung walang filter, eksakto yun sa marijuana. Pero dumating ka ba na nagrebelde ka? Ay, oo. Bakit? Paano nagrebelde ka? Kasi kaya dumating yung point na ako ay nagrebelde nga. Dahil siyempre nga ay hinahanap ko yung katahimikan. Wala nga, hindi ko matagpuan eh. Siyempre, sa bata akong edad, siguro mga 13, 14, papunta na ng 15 anyos, ay doon na natututo na akong sumimple-simple hanggang sa ako ay maging runner na ng mga barkada ko doon sa Eskinita, sa looban. Ako yung taga-takbo nila. Hanggang sa natuto na ako ngayon, pasindi-sindi, hanggang sa naging chain smoker na rin. Oh, pero let me, sa relasyon mo sa tatay mo, dumating ba sa sukdulan yung galit mo sa tatay mo? Oo, kasi nabuo sa isip ko, kami magkakapatid, miski ako mismo, kasi si kuya ay nagkakaisa kami pag si tatay ay lasing na. Ang totoo nung kahiyahiyang sabihin sa ating mga kapatira dyan, mga nanonood, kung meron kayong ganitong pamilyang background, ako po, ganito ang aming background na nakikita ko na pag si tatay lasing, nananakit na, kami po mga kalalakihan, 5 kami magkakapatid, ay natutunan naming itali. Talagang itinatali mo? Oo, may dahil nga mananakit na nananakit naman. kay nanay. Oo. Sinasabunutan si nanay. Tapos alam mo ba yung tabing ilog ng Pasig? Oo. Namamaybay yun doon, papunta Bakit? kay Kapitan. Dahil? Nagsusumbong. Talaga wala kang makaawat sa kanya eh. Hanggang sa dumating yung time na minsan nagigising na siya, nakakahiyaman, kami magkakapatid na lalaki ay dinadala namin sa barangay hall at doon namin na ikinukulong kasi nga para nga hindi na makasakit. Yun ang sitwasyon namin. Pero dumating ba sa punto na nagkasakitan kayong dalawa talaga Ay, sa iyo? oo. Kasi lumaon. Sabi nga nung mga nasa looban, nakakakilala sa amin, sa buong Puro 4, kanino pa ba magmamana yan? Kung ano yung puno, siya ang bunga. So kahit ang mga tao, iba na rin ang tingin sa'yo. Parang like father, like son na. Kasi nga, siyempre, sa bata kong naglalasing, yun, nakita nila sa tatay, gano'n. At ang isang kalungkutan doon, mga kapatid, hindi naman kahiyahiyang sabihin, naganap sa amin yung kami nagkasakitan na ni tatay. Gano'ng katindi? Ang katindi nito, sa karsada pa kami, ha? Suntukan kami, dahil pareho kami lasing. Ang sigaw ng mga naroroon sa lugar namin ay ginawa kami manok. So anong nangyari? Sa meron, sa wala. Anong ginawa mo nung nangyari yon? Meron bang masabi nating Para- hindi mo makalimutan yung nangyaring... Hindi ka malimutan. Para bagang wala lang. Kasi nga ay ang katwira ko, nananakit ka, di ako'y bangag na rin. Natuto na rin ako maglasing hanggang sa yun. Lumalaban na ako sa So nasaktan mo siya? Oo. At ang isang pinaka-grabe dyan, Minister Ernie, yung time na napukpok ko siya sa ulo ng matulis na bagay.
Ito pala yung magaling kong anak eh. Saan ka na naman pupunta? Batugan ka talaga. Umuwi ka nga ron. Suwa na ako sa inyo! So ano nangyari? Ang nangyari doon nawala ng malay si tatay pero ang aking kahit na ako'y ganong kasama, para bagang kung natuluyan si tatay, baka hindi ko mapatawad yung sarili ko. Pero nung mangyari ba yan, tinulungan mo siya o Hindi, tinakbuhan ko din eh. Kasi nga, bangag din ako eh. Bangag din siya, susugurin ako. Sino tumulong sa kanya? Siguro yung mga nandoon din sa looban, sa eskinita doon. So nakita mo na lang siya sa bahay niyo na? Oo, yung mga Hindi naman siya na ospital? Hindi naman, hindi naman bumaon eh. Oo. Yun ang Mabuti doon, na lang. biro mo, ulo. Oo. Diba? Nagkataon. Oo, So yun ganun yun. katindi yung galit mo sa kanya na dumating ka sa punto na hindi mo nga siya Oo nga eh. tinulungan. So Totoo yun. Tsaka dumating ba yung point, Minister Ernst, na nagtatanong na ako na pwede bang palitan yung tatay ng ibang tatay? so ganun katindi. Kasi nagsiselos ako doon sa iba na buti pa to mga tatay nito. Medyo mababait. Itong akin talaga. Excuse tay. Pero alam ko na napatawad na ako ni tatay. Okay. So ikaw naman, sabi mo nga, hanggang sigarilyo ala ka lang ba? Hindi, napasulong na ako sa drugs eh. Yung usong-uso nung 80s ay yung mga downers na yan. Yung mga cough syrup nung Oo, di ba? cough syrup. Alala ko Siguro yun. natunugan mo yung Ornacol, Hycodin, Corex, So nagawa yung mga Valium, nagamit, Ativan. nagamit mo lahat yun. Ay, oo. Oo, Kasi nga, yun nga, dahil sa ako ay na-link na ako doon sa ganong bisyo, natututo na akong mangupit sa aking mga kapatid. Dumating ka rin sa dumating ganon. ako sa point na nagbebenta na ako ng kanila mga pantalon, yung ine-eloys. Oo. So ano reaction ng mga mahal mo sa buhay ng mga panahon na Meron yun? silang inis, pero natatalo rin sila ng awa. Kasi nga, parang ayaw nila akong patulan, gano'n. Basta itinatago na lang nila yung mga mahalaga nilang gamit. Hindi ka naman nila pinalayas. Yung one time, naranasan ko ako mismo lumayas. Gano'ng katagal? Siguro mga kulang-kulang 1 taon yun eh. O pagkatapos? Tapos noon, napagod na ako kasi sa Antipolo ako naglagi, napagod ako noon. Balik uli ako sa amin. Pero tuloy pa rin yung bisyo mo. Tuloy pa rin, hindi mawala-wala. At ayun, ibig sabihin pataasan ng pataasan dosage nung aking tinetake na yun, yung mga drugs na gano'n. So nandun ka sa tahanan ninyo, tuloy pa rin yung gawain Tuloy mo. pa rin yung gawain kong kalokohan, lalo na pag kami mga patay. Arkilado kami pag kami mga patay. Bakit? Oo, kasi sa patay, kami yung mga barkada na nagbibigay ng saya sa mga naglalamay. Paano? Ako gitarista. Oo nga di ba? pala. Mga tropa kantahan. Oo, Ang uso-uso nun Laki sa layo, Jeprox Oo nga. Ngayon, hindi kape ang inihahain sa amin. Ano? Gin, tsaka pulutan. Pinaghahalo niyo yung gamot at saka Hindi, hindi sa naman. patay naman, nahihiya rin silang lagyan ako ng gamot eh. Kasi Gin lang at saka sigarilyo. Delikado yan, di ba? Pag pinaghalo yan. Pero yung mga time na nakasave kami, na kami lang ang nagsesession, iba na yung tinetake namin. Okay. So, Minister, umabot ka na sa punto na sabihin nating sukdula na Ngayon, siguro dumako tayo dun sa point na kailan nagsimula na sa iyong, kumbaga, if you go back to it, ano yung sitwasyon na simula na masasabi mong parang alam mong kumikilos na ang Diyos sa buhay mo? Yung mga panahon na yan ay sa lugar namin usong-uso yung mga grupo ng mga kurselista, yung mga charismatic, na mga nagbabahay-bahay doon. May mga time na may mga nagyayaya sa akin, pero Sino yan? ayun, si Sister Luz. So siyang ginamit ni Lord sa'yo. Ginamit yun. Pero nako, katakot-takot So ano nangyari? Kwento mo nga ano nangyari dyan. Takot-takot. Pahiya, inabot sa akin yan. Dahil? Kasi pinagmumura ko yung mga charismatic noon. Ay, paano pag niyayaya ka? Ano sinasabi mo? Sabi ko, huwag niyo ako yayain sa inyong kalokohan. Yung ginagawa niyo ay para sa mga malapit ang mamatay. Bata pa ako. Talaga? Ginagano ko talaga. Talaga. Pero
ang nagtataka ako, Minister Ernie, wala naman silang pagod sa akin na pagyayaya. So, Oh, yung pagyayaya na yun, para bagang nasa isip ko, pagbigyan na lang kaya para matigil na yung so itong yaya ng loose yaya. na ito, pinagbigyan mo. Oo, siguro tatlong beses, 4 na beses nagyayaya yan eh. Paano mo ginawa ito? Ano yung sitwasyon na, kumbaga? Ito na. Kasi nga, yun nga yung aking... Kasi lulong na lulong ka, Oo, inaaway mo na nga sila. So, Kasi paano ka dumating sa point? Ang outlet ko kasi, Minister Ernst, pagka ako ay sa bahay, boring ako, tsaka ang daming problema. Kaya lumalabas ako sa labas at yung mga tropa, yaya dito, yaya doon. Session. Yun na yun. Okay. Eh nagkataon na naro kami sa jeep. Alam mo, ang tambayan namin dyan sa Pasig, sa mga nakaparadang jeep, doon kami lagi halos nakatambay. Ito yung nasa madilim na lugar. Oo, doon kami nagsesesyon. Ay, yung mga jeep na umuwi na. Nakagarahe na. Sige. Ano nangyari? Doon kami. Ngayon, siguro mga 6 kami eh. Okay. Alam mo naman sa tropa, pagka mga duha pa ang kasama mo, ayaw mong isama yun. Yan ba may patak-patak pa Oo, sinasabi? patak-patak Ano kami. sabihin ng patak-patak? Halimbawa, high ko din ako, Corex di ka. O kaya ibang syrup ka, pagsasaluhan namin yung sa ano. Meron kami pitchil na maliit. Pagsasalusaluhan namin yun, okay. sama-sama yun So doon. ano nangyari nung gabing yun? Anong gabi na yon, eto si Sister Luz, hindi mo maintindihan, hindi pa kami nagsisimula. Oy, Ed! Punta ka naman. Ganun kakulit, ha? Oo, ganun sa akin eh. Nakita ko eh. Okay. Sabi, ayan ka na naman. Sabi kong ganon. Sige. Ngayon, sabi ko sa kanya, sige. Punta ako, matigil ka na lang. Inisip ko, para lang tumahimik na. Ano sabi ng mga barkada mo? Hindi, wala naman. Basta alam naman nila, hindi ko papansinin eh. Okay. Ay, kasi kasalukuyan nagse-session kami. Eh, nung matapos ako siguro, mga tigsi 120 kami. 120. 120cc. Ganun ka ganun ang ininom namin. Sige. Tapos ano nangyari? Tapos may mga halo pa yon, ng mga panundot. Ayun, hanggang sa dumating na yung point na eto na, malakas na yung karga, malakas na yung tama. Pre, bad trip sa bahay. Palagi na lang nagbabangayan ang mga magulang ko. Kang ganyan. Kaya nga tayo nandito eh. Mag-enjoy tayo. Ito pa, meron pa ako. Enjoy lang. Siya nga pala, maya-maya ha, iwan ko muna kayo dito. Aatin muna ako ng prayer meeting. Prayer meeting? Ay, baka dalawa na langit mo. Aglit lang yun. Nangungulit kasi si Luz eh. Babalik din ako. Pagbibigyan ko lang yun. Saglit lang. Wow, Ed! Praise the Lord. Hallelujah ka. Baka masunog ka niyan. Iyahan mo siya. Trip-trip lang yan eh. Ngayon, nung dumating na yung matatapos na yung malakas yung tama, ang nangyari, Minister Ernie, ay nagkapulasan na. Ibig sabihin, uwian na kami, kanya-kanya na. Sabi ko, teka bro, at napa-oo ako dito kay Luz. Saan ka pupunta? Sabi sa akin, pupunta ako sa prayer meeting. Alas 7 ng gabi yun. Ang prayer meeting, pagbaba mo ng jeep, ayan na yung compound. Andyan na yung gate. Bubuksan mo na lang yung gate. Okay. Kaya nung time na yon, pagpasok ko ng gate, alas 7 ng gabi, ang liwanag. Ay, napansin ko, liwanag. Ano yun? Dahil maraming ilaw o epekto ng pag-inom ng Hindi, kasi nga alas 7 ng gabi eh. Pero prayer maliwanag, meeting eh. maliwanag yung lugar sa talaga. labas eh, prayer meeting, ang dami tao. Oo. Tapos yung kadamihan na ng tao na yon, di nakapasok na ako. Sabi ko, para lang matigil tong yaya ito. Sige. Ngayon, pagpasok ko sa loob, nagtago ako. So, saan ka nagtago? Medyo madilim. Sa may likod? Oo, sa likod nila. Okay. Kasi nga, Ayaw mo talaga magpakita? Ayaw ko magpakita. Dahil Okay. siyempre, halatang-halata akong bangag na bangag ako eh. Oo. Ano nangyari? Ngayon, dumating na yung panahon, puntos na may nagsalita. Yung salita na yun, no ko lang narinig. Pero ang lakas ng dating sa
puso ko eh. Kung ang pastol ay may 100 tupa, iiwanan niya ang 99 para hanapin ang isang nawawalang tupa. Ang reaction ko, umalis, bumalik, lumabas. Brother, sandali! Kaya muna rito. Makinig tayo ng salita ng Panginoon. Kaso nga lamang, dadaig ako noon may nagyaya sa akin. Paano? Siguro napansin ka. Napansin ako eh. Sabi niya, bro, dito ka, ba't andyan ka sa likod? Saan ka pinaupo? Ay, sa harapan. Sa harapan talaga. Oo, di pagharap ko, Brother Minister Ernst, ayun na, di nakayuko na akong ganoon. Di nga, liwanag nga, kitang-kita nga ako yung mata ko, sobrang pungay eh. Ay ngayon, hindi natapos na, tapos may nagsalita uli, pangalawang salita. Ito hindi ko malilimutan. Kung ako'y ikakahiya mo sa karamihan ng mga tao, ikakahiya rin kita pagdating sa Ama sa langit. Ano reaction mo doon? Hindi ko maintindihan, Minister Ernst. Bigla ako napatayo. Sa harapan, ha? Doon mismo sa kinaupuan ko, napatayo ako. Nung pagtayo ko, yung palakpak nila ang haba. Palakpakan sila. Ayun pala, introduction pala ng ano yun, sharing portion. So, ikaw yung sharer? Oo. Pagtayo kong ganun, wala na, hindi na, nakatingin lahat sila sa akin. Ayun na, habang sa naglakad na ako. Ano reaction nila nung nakatingin sila sa'yo? Parang, Hindi, parang inihintay nila na lumapit ako at sila'y natutuwa na napatayo ako. Parang alam nila ako yung magpapasalamat. So parang sinasabi nila, hindi ko nga alam eh. first time ito, ang lakas ng loob, sharer agad. Hindi ko alam yun. Ngayon, pagdating ko sa MC, binigyan na sa akin yung mic. Pagkasalita ko, ilang katagalang. Sabi ko, pagod na ako. Hirap na ako. Gusto ko na makaranas ng buhay na katulad ninyo na may kagalakan sa buhay, sa puso. Mm-hmm. Yun lang. Tapos nangyari ay pinag-pray over ako hanggang sa ako ay mawala ng ulirat. Na-slay, tawag Slay natin ako, dyan. slay, no. So, ano na nangyaring mga development pagkatapos nun? Pagkatapos noon, ang nangyari doon ay ang prayer meeting nila doon sa Procudo. Doon, malapit kay na Sister Josie. Ano, sumasama ka na kaagad? Hindi pa. Niyayaya nga nila ako na pumunta doon. Hindi, nag-observe lang ako, tsaka pupunta ako dahil ang totoo niyan, libre merienda eh. Tinatawag ko ng merienda. Okay. Pero hindi ako umatin doon nang hindi ako nakainom. Bakit? Nahihiya ako pag hindi ako nakainom. Pampalakas loob? Pampalakas ang loob. Okay. Pero nag-umpisa ka ng dumalo? Nagsimula na akong dumalo hanggang sa malayan nila na ako ay medyo may alam-alam ng konti sa gitara. So praise and worship, may gamit ka. Hanggang sa ako ay tinawag na nila at ako naman ay nagustuhan ko mag-gitara sa kanila mga awitin kay Lord na sinasabi. Hindi pa comfy ito? Hindi pa. So, nagpatuloy ka na ba? Nagpatuloy ako sa gawain iyon. Talagang thank you Lord. At diyan kami nagkakilala nga ni Sister Wife. Sister Tess. Okay. At, tapos yung time na yan, di patuloy kami naglilingkod kay Lord. At para hindi ako mapahiya sa tropa, ang dala-dala ko laging Bible ay yung pambulsa. Okay, madaling itago. Madaling itago, oo. Kasi napupunan na nila na parang hindi na ako sumasali, hindi na ako sumasama sa mga session nila, sa mga inuman. So pagdating sa mga drugs, medyo talagang... Oo, medyo medyo nabawasan. Nabawasan. Pero meron pa rin. Kung baka sumusunod-sundot ka pa rin. Unti-unti pa rin, gano'n. So nag-backslide ka ba?
Pagkatapos nun? Ay, o- salitang backslide na yan. Totoo yan, brother. Bakit? Anong nangyari? Kasi dumating na kami na ikinasal ng sister wife, 84, 85 eh. Mga 85 na yan eh. Ay, dumating papuntang 86 na yan, Oo, 85, sige. 86. Nag-backslide ako dahil nga sa hindi ko na kinaya yung problema sa buhay. Kasi pareho ka ni sister wife, nangungupahan pa noon sa may bunga. May anak na kayo nun? May anak na kami noon. At yung time na yon ay yung pagbabackslide ko ngayon ay medyo talagang naggrabe yung aking kalagayan. Hindi ko kinaya eh. Yung time na yon. Kasi ang nangyari sa akin, Minister Ernst, sa totoo lang, unti-unti kong binalikan yung pag-iinom. Unti-unti bumabalik uli ako eh. So, umatan ka ng gawain, pero unti-unti mabalik ka. Oo, umiinom na uli ako. Okay. Hanggang sa ako ay na-trap na hindi na ako nakabalik. Parang nahiya ka na ba? Oo, nahiya na ako. Tapos yun nga, dumating yung puntos na mas masahol pa sa dati yung Magbigay ka naganap nga sa ng buhay isang ko. insidente na talagang paano masabi mo mas naging malala ka pa, naging masahol pa yung iyong parang kalagayan? nabasa ko to sa Bible eh, sa 1 Peter kung di ako nagkakamali oo, sige. Katulad ng isang baboy na paliguan mo man, Oo. babalik pa rin sa putikan eh. Oo. Yun ang pakiramdam mo. Oo, ganun din yung aso na sa sinuka, babalikan din eh. Ganun yung aking pakiramdam dati. At yung aking conviction, yung time na yun na nawala na, hindi ko na kinaya. Kinain na ako ng ng bisyo, ng problema uli. Pero walang alam si Sister Tess o alam ni Sister Tess? Walang alam si Sister Wife kasi pag nagwawala ako, doon ako sa aming lugar eh. Nasa hindi, nasa kabila siya eh. Okay. Kabilang ilog siya eh. Tatawid siya para makita niya ako. Nabanggit mo yung pagwawala. Ano ibig sabihin nagwala ka? Example. Yung pagwawala ko noon, talagang ang word na gagamitin ko, hanap patay na ako noong time na yun. May insidente ba na nangyari? May insidente. Yun nga, yung pangyayari na yan na sa buhay ko kasi, mga time na yun sa lugar namin, may mga sumisiga-siga doon eh, na ayaw naman namin, ayaw ko sa sarili ko na mayroong papapildo sa lugar na So yun. para bang ang magnanakaw galit sa kapwa galit, magnanakaw? yung mayabang, galit sa kapwa, mayabang. So ano nangyari? At yung time na yan, hindi ko malimutan yung yung itak versus bato eh. Sige nga, sige Yung nga. bato na yan, na dalawang hawak ko, sinigurado ko naman na isang sapul lang, may paglalagay na Pero talaga bangag ka nun, ha? Bangag ako. Bangag din yung kalabang ko. Okay. So, Lasing din eh. Itak ang hawak niya talaga. ikaw wala. Oo, nasa gitna kami ng ng karsada. Saan to? Parang bugbogan? Oo, Labanan? hindi, ibig sabihin, Nagkasalubungan matagal ba kayo? na kaming, may tagal na kaming may nagkakainitan. alitan. Okay. Ngayon, pinilabas niya yung galit niya, may itak sandala, ako naman bato. Sabi ko ganyan, edi umaatras-atras ako habang poporma. Pag bato ko, isa, hindi tinamaan, nakailag. Okay. Yung pangalawa, Minister S, nakailag uli. Tatalikod ako para medyo tumakbo ng konti. Nadapa ako ngayon. Yun, pagdapa ko. Pag tihaya ko, eto na yung itak. Nakaharap sa'yo talaga. Nakaharap na sa akin talaga. So ano, Sabi ko tinuluyan nga, patay ka? na ako nito. Sa isip ko, patay na ako nito. Hindi, iniwanan ako. As in? Iniwanan ako. Parang nagbago isip niya, parang gano'n. oo. So tumalikod lang siya, umalis. Oo, iniwanan ako. Nung iniwanan ako, tumayo ako, galit na galit ako. Hinabol ko pa nga siya eh. Patras na siya, pauwi na eh. Hinabol ko pa, sabi ko, akin na itak mo, ako papatay sa'yo. Talagang bangag ka nga, ano? Yung time na Kumbaga, yun. nakalagpas ka na, hindi ba? Nakalagpas na ako eh. Pero anong palagay mong nakita mo ba yung pagkilos ni Lord dun sa sitwasyon? Tawag ko dyan, divine providence talaga ni Lord dyan. Dahil?
Dahil talagang pinili na ako ng Panginoon eh. Alam ko, pinili na ako ng Diyos eh, yung time na yun eh. At ang isa pang trahedya na nangyari dyan, kung alam ni Mama, yung Signetic dyan, kasi ang ugong napapaikutan ng pabrika. Sa Signetic, barkada uli, yung kumpare kong si Hapon, kung kilala nila sa Puro 4, tirador din yan eh. Eh alam mo naman, may tama-tama din yan. Eh hinamon yung gwardiya doon sa Signetic. Eh di sutukan sila sa labas. Anong matapos sa sutukan eh, natalo yung gwardiya, naglabasan yung mga gwardiya. May dalang baril. Alam mo, nakakapagtaka doon, putok ng putok ng baril ang mga gwardiya, ilan sa amin may tama. Ikaw wala. Hindi ako tinamaan, samantalang ako kung nahuli. At saka ikaw matapang, patay kung patay. Hindi talaga dapat ako nga tatamaan talaga eh. Pero wala. Oo, si Hapon at saka si Pamboy ang tinamaan sa hita eh. Eh di responde. Pag responde namin sa Pasig, eto na, dala na namin yung owner, kasama namin yung pulis. Alam mo ba para shooting? Dahil? May nag-cut sa aming 7 sasakyan. Ayun pala, yung story noon, may atraso ang mga pulis Pasig sa mga NBI. So silang hinarap? Yung mga time na yon, yung mga Metro Compa, mga nakasibilyan. Nakapaikot sa amin, Brother Ernie. So kayo pa na-protectionan? Hindi, kami nga titirahin eh. Kayo mismo? Kaaway nga nila yung pulis eh. Okay. Oo. Tapos nung tumigil na yung owner, nakatutok na sa amin yung mga dala nila mga armas, nag-responde naman yun nang galing doon sa gulo. Doon sa Signetic, 2 mobile. So, pulis sa pulis? Pulis at saka NBI. Oo. Pero alam mo, nakakatuwa doon, yung divine providence, Lord, hindi nakaputukan. Eh, dinaligtas na naman ako doon sa sitwasyon na yun. Hanggang sa dumating na yung puntos, mga kapatid, na hinahanap ko talaga yung papatay sa akin baga. Kasi nangyari, wala na ako noon. Desperado ka na. Desperado na ako. So, anong sitwasyon na parang sa dami ng dinaanan mo, parang wala kang nakita eh, di ba? Gusto mo mamatay. Pero ano yung dumating sa sitwasyon ng buhay mo na parang bang doon ka lang nagising? Yun, magising ako, Brother Parang Ernest. nagising na, teka. Parang na-freeze ako noon eh. Ano nangyari doon? Yung talaga natigilan ako dahil sa eto na sitwasyon. Kada umaga, nagigising ako para akong lasing. Tapos yung mukha ko, kada hilamos ko, ang pula ng mukha ko, para akong lasing. Okay. Pero hindi ko pa rin iniintindi yun. Hindi ko na iniintindi yun. Mapula, tapos may pakiramdam o parang walang pakiramdam? Parang walang pakiramdam eh. Okay. Yung time na yun eh. Tapos diretso pa rin yung aking hanap buhay. Diretso pa rin yung kalokohan Diretso mo? pa rin yung kalokohan ko. Hanggang sa yun nga, pati yung aking mga mag-ina ay napapabayaan ko na yung time na yun. Hanggang sa dumating na yung puntos, Minister Ernst, na ako ay huling trabaho ko, tricycle eh. Ano yan, sarili mo? Sarili. Kay sister wife yun, dinala ko dyan sa Pasig. Diyan ako nagbibiyahe, yung huli kong trabaho. At yung time na yun, mga kapatid, talagang, ito tenga kong to, yan, naging naapektuhan yan eh. Yung sakit na yun. Kasi nga, ay may naisasakay pala ako habang ako ay nagtatricycle. May naisasakay ako isang matanda doon na nagtitinda ng isda. Babae, lalaki? Babae. Okay. Oo. One time, hindi ako bumiyahe, doon ako sa mga nanay. Nakatambay ako doon sa labas. Sa amin, bago ako pumasok, iskinita yun eh. Bago ako pumasok sa loob, doon ako sa labas, nakatambay ako. Doon yung yung... ano pangalan? Naalala mo? Lucy. Oo. Aling Lucy. Aling Lucy, oo. Okay. Pagdating doon, hinahanap si nanay. Alin Linda! Pero pasahero mo rin ba ito dati? Napapasakay sa akin. Okay. Napapasakay sa akin. Siya yung nagtitinda na isda sa iskinita. Okay. Naglalako, tawag natin. Kaya kilala na siya doon. Okay. Ngayon, nung dumating doon, tinawag si nanay. Sabi sa akin kay nanay, naririnig ko eh. Tao po. Tao po. Tao po. Uy, Aling Lucy. Ikaw pala yan. Halika. Anong nilalako mo?
Puka. Magandang hapon. Magandang hapon din sa'yo. Naparito ako, hindi para magbenta o mag-alok ng anuman. Ano, Kundi- may sasabihin ka ba? Meron akong mahalagang sasabihin sa'yo. Sige. Napasakay ako sa tricycle ng anak mo. Ngayon, nakita ko ang simptomas ng sakit niya. Parang mayroon siyang malalang sakit. Kasi ulit nga. Ano nga yung sakit na sinasabi mo? Meron siyang ketong. Eh di, narinig mo. Ba, ewan ko dyan. Anong pwede kitang matulungan? Kasi parang katulad rin yun ng aking kapatid. Dinala ko siya sa Tala Leprosarium. Baka pwede rin ganun ang gawin sa iyong anak. Ay, nako. Ate Lucy, ikaw nga maglako na lang ng isda at kung ano-ano pa pinagsasabi mo. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Ikamamatay mo na yan. Pasaway ka kasi. Anak niyo ho ba yun? Sabi niya, oo. Nako. Malubaw ho ang sakit niya. Sabi gano'n sa akin. Tapos ang sinabi maluba, sinabi na may symptoms daw ako ng ketong. Leprosy. Oo. Okay. E di, imbis na ako matuwa, nagalit ako. Kanino? Ito, kaya Ate Lucy. Sabi ko, tanda na ninyo kung ano. Ayaw na lang kayo magtinda ng isda. Okay. Sabi kong gano'n, pati ba naman yung pakikialaman mo. Pero, para akong binuhusan ng malamig na tubig, Minister Ernst. Alam mo kung bakit? Bakit? Tinignan ng Diyos yun eh. Ang sabi sa akin, pero matutulungan kita. Siya rin. Si Aling Lucy rin. Aling Lucy din. Oo. Sabi niya, huwag kang mag-alala, matutulungan kita. Eh di dahil sa gusto ko na nga na maintindihan at malaman, siya na nagkwento na meron pala siyang kapatid nasa Tala Leprosarium. Parehong sakit. Okay. Ngayon, yung sanabi niya, taga-anguno ako. Sabi niya. Alam mo ba, nagtataka ako kung bakit napuntahan ko yung bahay nila. Bakit? Hindi ka ba binigyan ng address? Binigyan niya ako eh. Address mismo o parang mga Hindi, address landmark? na, tas landmark. So, hindi talagang tiyak na... Oo, basta tinanap ko siya. Nung hinanap ko nga, nakakita ko yung kapatid niya. Ano to, Talagang babae, lalaki? Babae, lalaki. Okay. Pero wala na siya mga daliri. Yun ang ng sakit eh. Wala na mga daliri. Tapos sabi niya, ay, sige, matutulungan kita, pero ganito gagawin natin. Ay, kukontakin ko yung doktor doon na hindi kasi basta-basta tumatanggap doon ang hindi malala. Kinakailangan ay ilalagay doon na malala ka para makapasok ka sa loob. Okay. Ay, alam mo naman kung bakit gusto kong pumasok. Bakit? Eh, nahihiya na ako sa mga tao. Okay. Yung time na yun. Kasi yun ang dating kapatid, pagka ikaw ay may sakit na ganun talaga na maluba, na ganun, meron kang Kahit ketong. na panahon ng Panginoon Jesus, yun din. Oo, kasi pag nakakita ka ng normal, para baga pagtingin pa lang sa'yo, iba na iniisip mo eh. Kasi nga nakakahawa pati yan. Oo, tsaka parang sensitibo ka ba? Ikaw mismo. Oo, ako mismo. Na may sakit. Halimbawa, nagkukwentuhan sila. Ako na naman ang pinagkukwentuhan Pag nagtawanan, feeling mo ikaw pinagtatawanan. Ako naman ang pinagkakwento. So, ano nangyari? Ang isa sa pinakamasakit dyan, ang sinabi ni tatay, nung malaman ni tatay, ano? Sabi ni tatay, hindi ka nagagaling. Ay, biro mo, tatay ko yun. Imbis na magbigay ng lakas ang loob sa akin, di ba? Pero hindi ko naman masisi dahil hindi ko naman sinabing alam ko na kung siya man ay galit o may sama ng loob, pero yun ang pagkakasabi sa akin. Paano ang sumunod na mga pangyayari? Pangyayari ay, sa balutan ako, pinuntahan ko yung silang. Bagong silang. Tala Leprosarium. Oo, yun na yun. Yung time na yun. So, ano 84, hindi ako nagkakamali, mga 84 yan eh. Tapos dumating ako doon, na pumasok ako doon, natanggap naman ako, Minister Ernst.
Sir, tatapatin kita ha. Karamihan kasi nang pumapasok dito, halos hindi na nakakalabas. At kung sakaling dito ka mamatay at hindi kinuha ang bangkay mo sa loob ng 1 linggo, dito ka na rin ililibing. Pero, Sir, huwag ka masyadong magpa-stress ha. Kasi yan ang magpapalala ng sakit mo. Kaso nga lamang, yung pagpasok ko, ang kwentuhan nila at pagkakabanggit sa akin ay wala na nakakalabas doon ng buhay. Eh kasi pagpasok ko, talagang pakiramdam ko, iba na. Ano ba nakita mo sa loob? Hindi, iba na yung iba na yung, para baga iba na yung lugar na aking... Yung daigdig na Oo, pinasok iba na yung yun yung naririnig ko na daigdig ng mga buhay na patay. Dahil, ano nakita mo sa loob? Ay, iba't ibang klase ng sakit. Pero iisang sakit, 7 klase pala yan, na talagang medyo talaga napaka-malulubha talaga. Yung malulubha, alam mo yung pigsa? Oh. Yung pigsa, di ba? Yun bumubukol. Oo. Yung pigsa doon, paloob. At saka buong katawan. Palubog ang pigsa doon. Pagputok doon, sagad sa laman. Masakit. Kaya nagsisigawan ng mga tao doon sa madaling araw. Tapos nauubos ang tenga, nauubos ang ilong. So nakakita ka doon na wala ng tenga, Talaga, oo, yung time na yun. Pero ang isang sa pinagtataka ko, yung divine providence ng Diyos, ang hindi ko malimutan ay doon ako din dala sa cottage eh. So hindi ka sa loob na loob? Hindi, nasa loob na rin ako. Oo, Kasi kaya lang. doon ako sa cottage kasi may mga parang school sila na maliliit, na mahahaba, pero andun lahat kayo. May mga kanya-kanya lang kayong higaan. Pagpasok mo sa loob, may mga kanya-kanya lang kayong mga higaan. Ilan kayo sa isang... Siguro mga 16 kami. Huh? Ganun karami? Ganun karami. Puro lalaki yun? Puro lalaki yun. Okay. So, ilang buwan ka tumagal? Ilang taong ka tumagal doon? Hindi naman, siguro mga kulang-kulang 2 buwan. Gumaling ka kaagad? Hindi naman, hindi pa. Nagtagal. Ano nangyari? At ang isang hindi ko malimutan doon, ang pinapaabot sa amin ng mga doktor doon ay bawal na bawal sa amin ang ma-stress, bawal na bawal sa amin ang mag-isip ng lubos. Dahil? Yung pala nakaka-apekto ng sakit. Palalalain niya yun. So, anong nangyari sa'yo sa loob? Ngayon, dumating yung time na yun. Yung time na yun na sinabi sa akin ng doktor, hindi ka po pwedeng mamalagi dito. Lumabas ka at doon ka na magpatuloy. So, hindi pa malala yung sakit mo noon? Hindi, oo. Mild pa, kumbaga. So, what happened next? Ngayon, nung lumabas ako, Brother Ernie, Minister Ernst, hindi ko na maintindihan kung saan kami nagkita nitong Doktora Romera. Si Doktora Romera ay taga Green Hills. Okay. Pagdating doon, mild lang ang case mo. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Pati mga gamot na kailanganin mo, ako ang mag-provide. wow! Salamat po, Dok. Puri ng Diyos. Salamat po. Salamat po. Okay lang. Salamat po. Ang binanggit niya sa akin, ako mismo ang mag-aalaga sa iyo. Kasi skincare siya eh. Pero hindi kayo personally magkakilala. Hindi kami magkakilala. Nagtataka nga ako, sabi ko, bakit sinabi niya yun eh. Tapos? Ayun pala, yun na pala yung pagkatawag sa akin ng Panginoon Diyos, ang pangangalaga niya sa akin. Eh, paano yung mga gamot? Yun, binigyan niya ako. Libre rin? Oo, libre yun. Wow. Wala akong bayad. Okay. Kaya nga sabi niya, pag naubos, balik ka uli. Bibigyan uli kita, ganon. Tapos ito na, nung natuwa nga sina ate, mga kapatid ko, na ako'y nakalabas na. Tapos kami ni Miss Sister Wife, sa sitwasyon namin na wala na kaming pagkakakitaan, pareho na wala kaming trabaho, nagsara ang Stanford siya eh.
Microsystem sa may bungay, nagsara. Hindi na namin kayang umupa. So, ano Alam nyo na, nangyari? Lumipat kami ng Mendez. Pero tuloy pa rin ang gamutan. Oo, magna 1986 nung kami ay makarating doon sa Mendez. Sabi mo kanina na nahihiya ka, na ipakita sa tao. So ano ang suot mo lagi? Ay, long sleeve. Tapos mahaba buhok ko. Ganon. Kasi ang kulay ko kakaiba eh. Ang kulay ko that time ay para kang abo. Para mang... So, nakita tuyo mo ang... Nakita mo yung bangkay. Parang gano'n. Parang gano'n, oo. Hindi mo talaga maitatago na kakaiba talaga. Para bagang, ang isa pa ay yung mga dinadialysis. Yung ganong kulay. Parang yung itim na itim. Parang nanuyo yung balat. Nanuyo, So, paano ngayon ang nangyari? Lumipat kayo ng Mendez? Mendez. So, ano nangyari ngayon doon? Pagkalipat namin ng Mendez, ito si Sister Wife, ay umaatid ng prayer meeting yung mga time na yon. Kasi Sister Erlyn Rosilio ang ginamit ng Diyos sa Mendez, sa amin. Pero unang umaattend si Sister Wife, ayoko nga eh. Okay. Ayoko nga, sabi ko nga, kasi nga una ay, siyempre, mahihiya ka talaga eh. Hindi ka pa naman talaga totally na magaling yung time na yun. So, kailan ka nag-umpisang umattend? Yun, doon na yung time na yan, na namit ko ang Compi, yun, sa Mendez. I think, magna 1987. 86, 87, pataas yun eh. At yun nga, Sister Erlyn ang tumawag sa amin. At sinubukan ko nga umattend doon. Observation ako, tingin-tingin lang ako. Sinama ka ni Sister Wife? Oo. Okay. Namit ko unang worker, hindi ko malilimutan, Jerry Angeles. Okay. Si Minister Jerry Angeles. Sumunod ay si Sister Ellen Mendoza. Yung time na yon, di ba? Tapos nasundan na sila ni Pastor Romy, mag-asawa na siya yata sila noon, ni Sister Au, na nakita ko rin niya sa Mendez. Yung time na yon. No? Minister Ed, medyo segue lang ako ng konti. Kailan ka gumaling? Paano? Oo. Nung gumaling ako, brother... ano nangyari? Paano 86, nalamang magaling ka na? 86, 87, 88, 89. Tumagal ako ng kulang-kulang 3 taon na gamutan. Oo. So ito yung Si Dr. Romero. Ngayon, dumating na yung puntos, Minister Ernst, sabi ni ate, bakit hindi ka pa magpa-check up? Patagal ka nang umiinom ng gamot. Sabi ko, nagpipray pa ako kay Lord kung ano. Dahil sa sinabi mo, edi magpapa-check up ako. Yun, napunta uli ako kay Dr. Romero. Pero may tinitake pa akong medicine noon. Pagdating sa kanya, i-refer na kita kay Dr. Yoli. Sabi ko, sino pong Yoli? Diyan sa Makati Med, sa likod ng St. Francis, brother. Grabe supportan na grabe nga Doktora, eh. Natutuwa nga ako eh. Kasi nga, biro mo, walang bayad. Siya lahat ang nag-alaga hanggang sa ako'y ni-refer kay Dr. Yoli sa Makati Med, final, brother, biopsy. Para rin palang cancer yan eh. May biopsy. So, pagdating doon, siguro mga ilang floor ako na nakita kami ni si Dr. Yoli. Sabi ko, pinapupunta ako ni Dr. Romero. Ay, nag-usap na kami. Sige, final na natin. Kinunan ako ng laman dito sa Baraso. Kinunan ako. Hindi naman makalakihan, kundi para lang mabiopsy. Tapos lumabas nga ang result. Ako ay parang pinakawalan na matagal na panahon na nasa dilim. Diba? At ang sabi niya, it is enough. Sabi niya, ano po yun? Kasi hindi ko naman maintindihan yung mga English na mga doktore tsaka yung kanilang ginawang resulta eh. Sabi niya, sa ngayon, ang mga germs, microbio, lahat siya ay total collapse. Lahat ay patay na. Okay. Ano po ang ibig sabihin, Doc, Yoli? Ikaw ay magaling na. At hindi ka nakakahawa. Hindi na. Sabi niya, sabi ko, napasigaw ako. Sabi ko, purihin ang Diyos. Kasi yung time na yun, Minister Ernst, kaya hindi ako makatingin sa langit at napahiya ko ang Diyos sa aking ginawang hindi maganda. Alam niyo yung nangyari, ang deal ko kay Lord. Lord, kasabay ang pagpapatawad mo, kasabay ng aking kagalingan. So, napakaganda ng kwento mo. So, kailan ka una nagpatotoo sa Comfy? Nagpatotoo ako sa Comfy. Buhay na buhay pa.
Doon tayo, bagong-bago tayo sa PICC. Oo, doon po nagpatotoo ang inyong lingkod. Dala po ang resulta na pinatutunayan ng doktor, ng siyensya. At hindi lamang yun ng Diyos na ako ay pinagalingan niya. Totally. Hanggang ngayon, mga kapatid, sa 34 na taong paglilingkod kay Lord, ito na po ang inyong abang lingkod, si Minister Ed, ang papuri, parangal, ay sa Diyos lamang, mga kapatid. So, thank you, Lord. Napakaganda ng istorya ng buhay mo at nakita natin kung paanong kumilos ang Diyos sa'yo. No? Napakadilim na pinanggalingan. Napunta ka sa liwanag. Minister Ed, maraming nakikinig. Maraming natuwa, I'm very sure, sa iyong patotoo. Tama sa yun, kabutihan. tama yun. Pero ikaw mismo, bilang ikaw nakaranas nito, ano pa yung mga, sabihin natin, mga lesson? Meron isang verse na tumama nga talaga sa puso mo, yung 100 na tupa. Gusto mo bang i-share ito, yung reflection tungkol dito? Oo, kasi dito pinakita sa atin na sa Luke 15 na yung God's love for the lost. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang shepherd natin, walang iba kundi si Jesus Christ, ay andun po yung kanyang ultimatum na desisyon na iiwanan niya yung 99 na matuwid at hahanapin niya isang tupang nawawala. Kaya napatayo ka no? Kaya ako napatayo. Kasi alam mong ikaw yun. Doon ko na-realize, mga kapatid, na hindi lang ako, kundi sa sitwasyon mo ngayon, kung nasan ka man ngayon, nasa sitwasyon ka man ng kadiliman ngayon, walang direksyon, isa masasabi ko, kapatid, hinahanap ka ng Diyos na katulad kung natagpuan na, alam ko na ngayon pa lamang ay natagpuan ka na rin ng Panginoon Diyos. At isang buhay na napakaganda ang binigay sa akin ng Diyos ngayon. Kapayapaan, kagalakan, at kaligtasan ng aking buhay. Kaya itong buhay ko ito, Minister Ernst, kahit saan ako magpunta, sinasabi ko sa lahat ng tao, from north, east, west, south, kapatid, ano man ang kalagayan natin, isa lang po ang salitang bibitawan ko sa atin. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen. At talagang nadama mo yung pagmamahal na yan. No? Dahil kung isipin, sa tao nga sumuko na. No? Ay, by the way, hindi ko na itanong sa'yo, nagkaayos ba kayo? Nagkapatawaran ba kayo ng father mo? Patay na siya, no? Wala na siya. Oo. Ang di ko malilimutan dyan, magdi-December nang ako'y umuwi, may sakit na si tatay. Humingi ako ng tawad sa kay tatay. Sabi ko, nakaiyakan kami. Humingi ako ng tawad sa kanya, pinatawad naman ako. At yun ang pinakamagandang ginawa ng Diyos sa aming buhay. At natanggap ni tatay na ako ay isa na rin lingkod ng Panginoon Diyos. Okay. Yun ang pinakamaganda. Alam mo, yung pangalawa na napatayo ka sa prayer meeting kasi ang narinig mo, kung ako'y ikahihiya mo sa harap ng ibang tao, ikahihiya rin kita sa harap ng Ama sa langit. No? So, alam mo, nag-struck sa akin ng gusto yun dahil nakita ko dito na totoo yan, no? Siya ay Diyos ng pag-ibig, but He is very serious when He calls His people na talagang merong standard na tinatawag dito na either you confess Him or you reject Him. If you confess Him before other people, He will confess you before the Father. Wow, ganda. Tama yun. Pero sabi dito, if you reject me in front of other people, mas masakit yun. Sa harap ng Ama ay i-reject ka rin ito. No? So, tinignan ko nga ito dahil talagang ako'y tinamaan nung iyong binanggit na yon na ang naalala ko dito sa Matthew 5:13-16, no? You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, now how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Yes. So tayo, nang tayo tawagin, ay talagang nandun na ang lahat ng, kaya nga sabi niya, ako'y naparito upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Pero Amen. pwede pala tayo, kahit Kristiyano na, ay pwede tayong malagay sa kalalagayan na mas binibigyan natin ang boses ng kapitbahay, ang boses ng mundo, ang boses ng tao, mas gusto nating i-please sila
Kaya minsan, yung nga sinasabi mo nung una, hindi ba, ang dala mong Bible maliit para hindi makita. Di ba? At saka isa pa, Mr. Ernst, June yan eh, hindi ko malilimutan. June 1989. Oo, Nang ma-release yung aking doctor certificate at yan ang hindi ko malilimutan, ako ay pinagaling ng Panginoon. At alam mo kung sino unang gumupit sa akin? Sino? Sa mahaba akong buhok. Oo. Galing pa ng Greece. Wala mo kung sino. Sino? Mr. Josie. Sister Oo, Mr. Josie. Nung ako nasa Kailaway, ayoko talaga magpagupit eh. Kasi nga, siyempre, nahihiya nga ako. Nung ginupitan niya ako, sabi, tinan mo, pogi ka pala eh. Di ba? Yan, hanggang sa yan. Natuto na ako magpagupit na maigsi. At salamat, Sister Jo, at ginamit ang Diyos to mag-asawa na ito sa akin. Okay. Pastor Romy, yan, Sister Au, thank you Lord, na ginamit ang Diyos. At ang lahat ng mga workers sa atin. Glory to God. Salamat kay May Lord. pinakita pa dito sa akin si Lord na pag sinabi mo talagang kino-confess, hindi lang yung, ako ay nananampalataya sa Panginoon, hindi lang yun eh. Sabi nga dito sa nakita ko, living active faith life by obeying Jesus' command. No? So tayong nasa gawain na ibinigay na sa atin, lahat ng tinawag, no? Nandoon na binigay na sa atin ang awa at grasya ng Diyos. Lahat ng pangangailangan upang matupad natin ang layunin ng Diyos. At kailangan mahayag. Yun nga yung confess di ba? Pag sinabi confess, hindi lang naman yung, Christian ako. Hindi. Kailangan yung ating buhay ay kumbaga, literally, nangungumpisal kung saan ang buhay ni Kristo ang ay siyang nakikita. So, maganda ho yung ginagawa nating Holy Week na yan, di ba? Marami tayong sabihin natin na ginagawa, no? Mga religious things. Kaya lang, minsan, nagiging parang every year na lang. Nagiging kimi. Hindi lang yun. Alba, ginagawa mo yung mga, hindi naman masama yung bisita iglesia na yan, di ba? Nagpupunta sa mga iba't ibang lugar, maganda lahat yan. Pero kung pagkatapos nun, ang buhay natin ay hindi makita ang buhay ni Kristo, yan din ang sinasabi niya. Kaya sabi niya, kung ikakahiya mo ako, ay kakahiya rin tayo. Pag sinabi kinakahiya dito is yung buhay ni Kristo na dapat mahayag sa ibang tao. Kaya may ano dito, sabi ni Pedro sa 1 Peter 3:15, lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ayan yung tinatawag natin mga testimony na hindi ka kailangan maging isang preacher na kagaya namin, pero yung bang patotoo mo na yun ang mag-aakit sa kagaya ng narinig nating kwento ni Minister Ed na mag-iisip ang tao, may pag-asa pa pala ako. No? Malaki. Ang atin hong bahagi bilang mga tawag dito, mga mananampalataya, ay ibahagi rin natin yung mga mabubuting ginawa ng Diyos sa atin. Yun ang ibig sabihin ng confessing. Kasi hindi naman confessing your sin eh. Di ba? Confessing Jesus mismo. If you confess me. Ayun, so napakaganda. Pero may warning din eh, no? Sabi niya, if you deny Christ before men, He is going to deny you before His Father in heaven. So tinignan ko itong denial na to, no? Alam niyo, hindi ibig sabihin nito na pupunta ka sa impyerno. Pero ang mahalaga dito, you will be denied the right to reign with Christ. Nakita ko to sa Revelations 3:21. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayong katabi ng aking Ama sa kanyang trono. So ito makita natin, overcomer. Thank you, Lord. So pag Lord. nakita yung buhay mo na, ito yung Minister Ed, di ba? Nakita nagtagumpay ka mula, sabi nga, inalis tayo mula sa dilim, nakita. Kitang-kita eh, na nasa liwanag. So sabi niya, makakasama ka sa aking paghahari. Amen. At yan po ang isang bagay na nais nating iparating. No? Hindi sapat na ikaw ay tinawag na Kristiyano. Kailangan po maging bahagi tayo ng mga pinagagawa ng Diyos sa atin, alamin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. So maganda ho yung ginagawa natin pag Holy Week. Pero hindi ho dapat dyan nagsimula at matapos. Dapat ho merong patuloy na paglago sa ating buhay Kristiyano. Ay, salamat. Salamat po, Minister Ed, sa binigay niyong panahon sa amin na kami ay nakarinig ng napakagandang, sabi ko nga, ikwento ng pag-ibig mula sa ating meron Panginoon. kanta yan eh, Minister Ernst. Ano yun? Na pinaririnig sa akin ni Lord. Ano Alam mo yun? yung kanta dyan?
Nung una pa man, minahal na ako ng tayo Diyos. Ayan. Ah. So, magpapaalam na po kami at marami pang kwento kayong maririnig. Praise at God. nawa tayo ay na minister at nagkaroon ng bagong kaisipan pagkatapos nating marinig ang kwento at aral na galing sa ating kapatid. Ayan, thank Magandang you, Lord. umaga sa Magandang ating umaga lahat. po. Thank God you, Lord. bless. God bless us Bye-bye. all. Second Timothy